Hindi lahat ng kaibigan mo ay totoo sa'yo. Ang iba ay kayang gumawa ng masama para lang makaganti. Sino nga ba ang susunod? Kilala mo yun? Saan? Yun o. Uy, liwayway, di ba kasintahan mo yan noon? Ha? Yun o. Uy, liwayway! Ano ba yan? Nasaan sila kan? Nandun o. Basta. Uy, bilang. Kumusta? Okay lang, pre. Ikaw, kumusta ka? Bilang pe. Kilala mo yung nasa gitna. Na? Eh, si Liwayway, hindi mo kakamusta eh. Uy, totoo ba? Nakasintahan mo yan noon? Uy, oo, kasintahan yan noon. Uy, liwayway, saan ka pupunta? Wala, gusto ko lang mapag-isa. Uy, ano ba kayo? Yan, tuloy. Umalis. Kayo kasi. Kayo nagpuputom? Tara na, tumanak muna tayo ng makakain. Tara, manisan. Teka, hindi ba natin isasama si Liwayway? Hayaan mo na at hanap muna tayo ng makakain. Humanap na makakain sila Dato Raha ngunit hindi sumabay si Manisan sa kanila at pinuntahan ni Manisan si Liwayway kung saan ito umupo ng mag-isa. Liwayway, bakit ka umalis kanina? Wala, gusto ko nga lang mapag-isa. Bakit ba? Ganun ba? Sasama ka ba sa amin para kumain? Hindi, kayo na lang siguro. Tara na, sumama ka na. Hindi, saan ba? Basta, Kayo na lang siguro. sumama ka na. Sige na. Mabili, mabili. Hola ka, nandito ka. Ba't kayo nandito? May bibilin na kayo? Ano bang masarap na makakain dito? Meron itong masarap na kakanin. Bibilin nyo? Bibilin ko na lahat yan. Ako nang bahala magbabayad. Ito po. Uy, ayun na pala sila. Uy, minsan, hindi ito kumain. Tara, kumain tayo. Tara. Kumain na tayo. Salamat. Salamat, makakain na tayo doon. Salamat. Uy, Lakan, bigyan mo rin si Liwayway. Gusto yan. Ay, nga pala ba ito? Umalis kanina. Wala, gusto ko lang kasi mapag-isa kanina. Ganun ba? Tara, kumain na tayo. Umalis ang apat na magkakaibigan para maghanap ng maiinom nilang lahat na iwang magkasama si Manisan at Dato Raha. Manisan, mainit dyan. Dito ka muna sa tabi ko. Sige. Gusto mo pang kumain? Hindi na, busog na ako. Okay. Busog ka na ba? Oo. Baka gusto mo pang kumain? Hindi na, busog na ako. Nga pala, dati mo bang kasintahan si Liwayway? Oo, pero matagal na yon. Baka gusto mo bang magpahangin-hangin? Pwede naman. Tara. Tara at bumalik na tayo doon, baka nandoon na sila. Tara. Uy, sa'yo galing. Wala, nagpahangin lang. Uwi na ba kayo? Oo, kayo. Uwi rin na. Tara. Sige, una mo namin ha. Oo. Ingat kayo.
Ilang linggo ang nakalipas, kaarawanan ni Lakan at lahat ay dumalo sa bahay nila Lakan maliban kay Manisan at Dato Raha. Karawan mo pala ngayon, Lakan. Bakit di mo sinabi sa amin? Hintay ko lang na sabihin nyo, baka kasi nalimutan nyo. Kaarawan mo pala ngayon? Bakit hindi mo sinasabi? Muntik na tuloy namin makalimutan. Ilang taon ka na ba? 16 na ako. Tayo? Tara. Nang nakarating na sila Lakan sa kanila, naabutan pa nilang may nagluluto para sa handaan sa kaarawan ni Lakan. Nagtulong-tulong sila sa Gani, Berto at ang iba pang kaibigan ni Lakan para sa kanyang mga handa. Papunta sana si Dato Raha sa karawan ni Lakan ngunit nakita niya si Manisan sa daan na parang tapos na ang handaan at tinanong ito. Ikaw pala yan, Manisan. Nasaan sila ka at ang mga kaibigan mo? Hindi ko alam, natagalan kasi ako sa palikuran. Baka nainip na sila at tinatid na sila nila ka. Kumain ka na ba? Oo. Lata naman. Ito naman, parang hindi mabiro. Maupo ka muna at kukuha ako ng mga kain. Ito na yung mga kain. Nga pala, bakit nauli ko sa pagsasalo kanina? Nagbilang na ng mga salapi. Biro lang. May nasikaso yung pamilya ko ng negosyo, kaya kailangan ko sumama. Nagbilis ang mukha na Dato Raha. Saan? At dito nag-umpisa ang kanilang masayang pagsasama. At hindi nagtagal, naging maganda ang kanilang buhay at nauwi ito sa kasalan. Sa ilang taon nilang pagsasama, nauwi na ito sa kasalan. Dato Raha, tinatanggap mo ba si Manisan maging iyong asawa sa mapanghabang buhay? Opo, Father. Manisan, tinatanggap mo ba si Dato Raha maging iyong asawa sa mapanghabang buhay? Opo, Father. Ngayon, pwede mo nang halikan ang iyong magiging asawa. At habang papauwi sila Lakan, nakasalubong niya sa daanan si Liwayway. Pwede Wayway. Oh, Lakan. Saan ka galing? Kasi hindi ka dumalo sa kasal ni Manisan at ni Dato Raha. Ha? Anong kasal? Bakit? Hindi mo ba alam? Hindi. Ganun ba? Hindi mo na muna kasi. At nang nalaman ni Liwayway na kinasal na si Dato Raha kay Manisan, bigla itong mas lalong nagalit sa kanila. Nang matapos ang kasal, pumunta si Dato Raha at Manisan sa kwarto. Teka, Bakit? At sa ilang buwan nilang pagsasama, nagkaroon na ito ng bunga. At habang tumatagal, mas lalong lumalaki ang tiyan ni Manisan at nalaman ito ni Liwayway. At kanyang mas lalong ikinagalit. At nang hapon, habang nagwawali si Manisan, nang bigla niyang nakita si Liwayway sa daan. totoo nga. Buntis ka? Oo. Nga pala, bakit hindi ka dumalo sa kasal namin ni Dato Raha? Wala. Sige mo na lang. Umalis si Liwayway na may galit dahil sa kanyang nakita at nalaman sa kanyang dating kasintahan na si Dato Raha. Hapon at nag-aya si Manisan kay Dato Raha na magpasyal sa labas at nang bigla silang may narinig na humingi ng tulong. Ngunit hindi nila ito pinansin. Ano yun? Wala lang yun. Tara na. At habang papauwi, parang namalikmata si Dato Raha na nakita niya si Liwayway. Liwayway ba yun? Nasaan? Ayan oh.
At nang nakaalis na si Dato Raha at Manisan, biglang lumapit si Liwayway sa babaeng humihingi ng tulong. At dinala ni Liwayway ang babae sa kanyang ina. Paano yan? Basta, gamutin mo na lang. Inutusan ni Liwayway ang kanyang ina na gamitin ang babaeng ito. At agad namang pinunasan ng kanyang ina ang mga mukha ng babaeng may mga dugo at ginamot ito. Kinaumagahan nang nagising ang babae. Asan Bigla ako? itong Ba't ako bumangon at nandito? pagtanong kay Liwayway. Dito ka sa bahay namin. Tinulungan kita kasi may gustong pumatay sa'yo. Ano ang maaaring tulong ipang pasalamat mo? At kinagabihan pumunta sana si Raya sa bahay ni Dato Raha at Manisan. Habang siya ay naglalakad, parang may napansin itong kakaiba na may sumusunod sa kanyang likuran. Ngunit binaliwala niya ito at nang bigla siyang humarap at bigla niyang nakita si Liwayway sa kanyang harapan. Naduguan. Liwayway! Walang awang pinagsasaksak ni Liwayway si Raya na walang kalam-alam si Raya na kung saan ito nagkasalak kay Liwayway. At kinaumagahan, pumunta sila kan sa bahay ni Manisan at Dato Raha upang tanungin kung nakita ba nila si Raya. At nang naghapon, naisipan ni Manisan na maglaba sa ilog nang biglang nandun din pala si Liwayway at may binabalak itong hindi maganda kay Manisan. Habang pababa si Liwayway sa ilog upang gawin ang kanyang binabalak kay Manisan, nang biglang dumating sila kan. At walang kaalam-alam si Manisan sa balak ni Liwayway. At habang papakyat si Manisan, nandun sa taas sila ka na naghihintay. Ako si Liwayway sa likod mo. Ganun ba? Nga pala, asan si Dato Raha? Wala. Nasa bahay. Patapos na rin naman ako. Ganun ba? Mamuna muna ako sa iyo ha. At habang naglalakad sila kan, parang manapansin itong mga marka ng paa. At hindi niya ito pinansin at patuloy siyang kumuha ng kahoy. At biglang may isang babaeng biglang humumpas sa kanyang liig at nawalan ito ng malay. At pinaba ito sa ilog na kung saan naglalaba si Manisan upang hindi matagpuan ang kanyang katawan. Nang nakarating sa bahay si Manisan at bigla itong magtanong sa kanyang asawa kung nakapunta ba sila kan dito. Hapon, habang papauwi sila galing tambayan, nang biglang napaisip Uy, nila at teka, napatanong nasaan kung si nasaan Liwayway? ba punta si Liwayway. At napaisip na silang lahat na parang may kakaiba sa mga ginagalaw ni Liwayway. At nang nauna na silang umuwi, naiwan sila sa Gani, Lakan at ang iba pang kaibigan. At kasama nila si Liwayway. Teka, asan si Sagani? Di ba sumusunod ang sa akin kanina? Kaya nga. Kaya na, baka mapapagod. Sa bandang ito, parang may kakaiba sa ginagalaw ni Liwayway na tila parang nagmamadali siyang umuwi. Oy! Nasaan na kayo? Parang mga bata naman na gusto ko ng tagu-taguan. Bahala kayo dyan. You can't keep me waiting. It's already too late for you to try and run away. 2 days after, nagtaka na ang lahat na kung bakit unti-unting naubos ang magkakaibigan at hindi natagpuan ang kani-kanilang mga katawan. Nang papauwi si Dato Raha, bitbit ang binili niyang regalo para sa kanyang asawa. At nang nakita niya si Liwayway, Liwayway, bakit mag-isa ka lang dito? Wala. Naisipan ko lang umupo at magpahangin na lang. Nga pala, buntis pala si Manisan? Oo, papauwi na nga ako eh. Bumili ako ng regalo, basta para sa papalapit yung paarawan. Sige. Muna na ako. Kung hindi ka mapapasakit, mamatay ka na lang. at nang nakaling si Dato Raha dito na naisipan ni Liwayway na sundan ito. At habang papauwi si Dato Raha, tila may naramdaman itong kakaiba na parang may sumusunod sa kanya. Nang biglang hinawakan ni Liwayway si Dato Raha sa balikat.
Bakit si Manisan pa talaga? Liwayway, anong binabalak mo? Ikaw ba ang pumatay sa iba pa nating mga kaibigan? Wala na maraming At sa tanong. pagtulak ni Liwayway kay Datu Raha, bigla itong nanlaban at nawala ng malay si Liwayway. Agad namang pumunta si Datu Raha sa kanyang Mahal, ano nangyari sa'yo? Sinong igaw sa'yo niyan? Si Liwayway, siya ang pumapatay sa atin. Tumakas na kayo ng anak natin. Bilisan mo. Hindi! Tumakas na kayo. At habang tumatakas si Manisan at kanyang magiging anak, naiwan si Datu Raha na nakahandusay at puno ng dugo. At habang tumatakbo si Manisan papalayo, bigla naman itong napahinto at nakita sa dulo si Liwayway. Liwayway, wag! Bakit mo ba ginagawa to sa amin at sa magiging anak ko? Ano bang maling ginawa namin sa'yo? Hindi mo sana pinatulan yung kasintahan ko noon. At di sana maganda yung buhay mo. Hindi ko naman sinasadya pero matagal naman na kayong wala, di ba? Oo, matagal na pero ano? Pinatulan mo pa rin, di ba? Oh, Manisan! Takbo! Kung hinayaan mo lang si Datu Raha sa akin, Manisan, ay di sana maganda yung buhay mo ngayon. Hayop ka. Walang iwanan. Walang iwanan. Di ako mabubuo kung di kita kasama. Ikaw ang dulot, gitna at simula. Liwayway, pangako. Lagi kang nariyan, di ko kaya Pangako, madaling sabihin pero mahirap tuparin. At sa isang pagkakamali, nagbago ang lahat. Patawad at paalam na, aking mahal. At sobrang tuwa ni Liwayway na nawala na sa mundo niya ang dalawang mag-asawa. Nagawa ni Liwayway ang lahat sa kadahilan ng mahal niya pa si Datu Raha. At habang papauwi si Liwayway, tila may sumusunod sa kanya. Sino nga ba ito? Teka, anong ganito? Kente, ang pagpatay. Pagpatay? Ginawa niya lang ito upang maging mapayapa at tahimik na ang kanyang buhay.